Naisip mo ba kung may mga kasalanan na seryoso na kahit na ang makapangyarihan sa lahat ay maaaring magpatawad? Well, hawakan, dahil binabanggit ng Biblia ang 6 na mga kasalanan na ang bangungot ng bawat mananampalataya. At kung ano ang mas masahol, maraming tao ang gumawa sa kanila nang hindi napagtanto ito. Ngunit huwag mag-alala na hindi tayo iniwan ni Jesus sa istaka. Sa video na ito, ibubunyag natin kung ano ang 6 na hindi mapapatawad na mga kasalanan na ito at pinaka-mahalaga kung paano maiiwasan ang mga ito upang hindi manatili sa kaharian ng langit. Mata, na hindi ito anuman. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga babala na direktang nagmumula sa salita ng Diyos at maaaring baguhin nito ang iyong buhay magpakailanman. Naisip mo ba kung marahil, nang hindi alam, nakagawa ka ng isa sa mga kasalanan na ito? O kung ang isang malapit sa iyo ay maaaring nasa espiritual na panganib? Ang sagot ay maaaring sorpresa sa iyo at iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga na makita mo ang video na ito hanggang sa huli. Bago magpatuloy, kung naniniwala ka sa Diyos at gusto mo ang ganitong uri ng nilalaman na nagpapakita ng malalim na mga katotohanan sa Biblia, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at buhayin ang mga abiso. Kaya hindi mo makaligtaan ang alinman sa aming mga video na maaaring magbago ng iyong espiritual na buhay. At ngayon, maghanda para sa isang paglalakbay sa pinakamalalim na mga banal na kasulatan. Pupuntahan natin ang 6 na kasalanan na binabalaan ng Biblia na wala silang kapatawaran. Handa ka na bang harapin ang katotohanan ito na maaaring iling ang mga pundasyon ng iyong pananampalataya? Well, huwag siyang baguhin. Nagsimula kami. Ang una sa mga kasalanan na ito ay kalapastangan laban sa banal na espiritu. Mata, na hindi ito anuman. Sinabi mismo ni Jesus na ang kasalanan na ito ay hindi mapapatawad sa mundong ito o sa darating. Maaari mo bang paniwalaan ito? Ito ay nakasulat sa Mateo 12:31-32, kaya walang talim ng talim. Ngunit ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Bueno, alinman sa higit pa o mas mababa sa sadyang tanggihan ng gawain ng banal na espiritu, para bang sasabihin mo sa Diyos, "Hindi ako interesado sa iyong ginagawa pagpasa mula sa iyo." Isipin sandali sa mga Pariseo, ang mga taong nagbigay sa kanila ng mga banal, ngunit mas mahirap ang puso kaysa sa isang bato. Nagkaroon sila ng katapangan ng akusasyon kay Jesus na kumikilos para sa kapangyarihan ni Satanas. Anong barbarity? Para bang nakita nila ang isang tao na gumagawa ng mga himala at nakapagpapagaling na may sakit at sinabi, na, iyon ang bagay na dyablo. Maaari mo bang isipin kung gaano kalubha yon? Ito ay tulad ng pagdura sa harap ng Diyos mismo. Ngunit, mag-ingat, hindi ito isang bagay na nangyayari sa magdamag. Ito ay isang proseso tulad ng kapag hinayaan mo ang isang mabulok na prutas. Ang isang tao na nagpapatuloy sa pagtanggi sa katotohanan ay unting tumitigas, hanggang sa isang punto na darating kung saan hindi na siya magsisisi. Para bang ang iyong puso ay naging bato at hindi na maramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Gaano kalungkot, hindi mo ba iniisip? Ngunit hindi lahat nawala, mahal kong kaibigan. Mayroong isang paraan upang maiwasan ang pagkahulog sa kilabot na kasalanan na ito. Ang susi ay ang palaging panatilihing bukas ang isang puso sa Diyos at hanapin ang katotohanan ng may pagpapakumbaba. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng mga bintana ng kaluluwa na laging bukas upang sa pagitan ng banal na ilaw. At para sa wala, sa mundo ay maiuugnay mo ang masasamang puwersa kung ano ang malinaw na nagmumula sa Diyos. Ito ay tulad ng nakalilito sa araw sa gabi, baliw. Tandaan na ang Diyos ay palaging nagtatrabaho para sa kabutihan, kahit na kung minsan hindi natin ito naiintindihan. Kaya't panatilihing bukas ang iyong mga mata at nais ang iyong puso, dahil hindi mo alam kung kailan hawakan ng banal na espiritu ang iyong pintuan. Ngayon oras na upang pag-usapan ang tungkol sa isang bagay na madalas nating hindi mapapansin, ngunit na sa Biblia ay itinuturing na isang hindi mapapatawad na kasalanan. Sirain ang templo ng Diyos, na ang ating sariling katawan. O aking ina, kapag binabasa ng isa ang Kurmon mga taga-Korinto 3:16-17, ang buhok ay natapos. Hindi mo ba alam na ikaw ang templo ng Diyos at na ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa iyo? Kung may sumisira sa templo ng Diyos, sisirain siya ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at iyon ang ikaw.
Ano ang babala na iniwan tayo ng Diyos sa kanyang salita? At malinaw na pag-usapan natin ang ating katawan ay wala. Ito ay isang obra maestra na idinisenyo ng mismong tagalikha ng universo. Isipin sandali na ang isang tao ay nagbibigay sa iyo ng pinakamahalagang gawain ng sining. Gagamot mo ba siya ng may pag-aalipusta? Masisira mo ba ito sa layunin? Siyempre, hindi. Bueno, dapat nating makita ang ating katawan bilang isang magandang regalo na binili ni Jesus kasama ang kanyang dugo sa krus. Kapag ang banal na espiritu ay dumating upang manirahan sa atin, literal tayong naging bahay ng Diyos. Napakalaking pribilehiyo. Ngunit din anong responsibilidad? Kabilang sa mga pinaka-seryosong paraan ng pagsira sa templo na ito ay ang pagpapakamatay, at hindi ito mas kaunti sapagkat ito ay isang sinasadyang kilos laban sa buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Ito ay tulad ng pagsasabi sa Diyos, "Hindi ko gusto ang regalong ibinigay mo sa akin, tinanggihan ko ito." Gayunpaman dapat tayong mag-ingat kapag hinuhusgahan ang mga nakarating sa matinding ito, sapagkat maraming beses na may mga sakit sa pag-iisip sa pagitan ng paglilitis. Ang Diyos lamang ang nakakaalam sa puso ng bawat tao at ang kanyang awa ay mas malaki kaysa sa maisip natin. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na dapat nating pagkatiwalaan na nauunawaan ni Jesus ang pagdurusa ng tao ng mas mahusay kaysa sa sino man, sapagkat siya mismo ay puno ng lahat ng sakit sa mundo. Ngunit hindi lamang ang pagpapakamatay ay sumisira sa templo ng Diyos. Kaya gawin ang mga pagkagumon at bisyo na unting kumakain ng ating pisikal at espiritual na kalusugan. Ang mga gamot, labis na alkohol, sexual na imoralidad, ay tulad ng mga anay na nagpapahina sa mga pundasyon ng aming espiritual na bahay. Binalaan tayo ng Biblia sa Galatia 19:21 tungkol sa mga gawa ng laman at malinaw na nagsasabi sa atin na ang mga nagsasagawa ng mga bagay na ito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Napakalaking babala at hindi natin maiwalang bahala ang mga masasamang desisyon na ginagawa natin araw-araw at lumala ang ating katawan. Isang hindi balanseng dieta, ang kakulangan ng ehersisyo, patuloy na stress. Lahat ng ito, kapag ito ay ginagawa ng sinasadya at walang balak na baguhin, ay isang paraan din ng paghamak sa templo na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Paano maiiwasan ang malubhang kasalanan na ito? Ang sagot ay ang pag-aalaga ng ating pisikal at emosyonal na kalusugan, tulad ng nag-aalaga ng isang napakahalagang kayamanan. Ito ay nagpapahiwatig ng pagpapakain sa amin ng maayos, regular na nag-ehersisyo, sapat na nagpapahinga, ngunit nagmamalasakit din sa ating isip at emosyon. Ang salita ng Diyos ay hinihimok tayo sa Filipos 4:8 na isipin ang lahat ng bagay na totoo, lahat ay kagalang, galang, lahat ng patas, lahat ay dalisay, lahat ay palakaibigan, lahat ng bagay na mabuting pangalan. At kapag nakakaramdam tayo ng labis kapag ang buhay ay tumama sa atin at hindi tayo nakakakita ng exit, humingi tayo ng tulong. Hindi tayo nag-iisa sa labanan na ito. Inilagay ng Diyos ang mga tao sa paligid natin na maaaring hawakan tayo ng isang kamay sa mga oras ng krisis. Laging tandaan na si Jesus ay dumating upang bigyan tayo ng buhay sa kasaganaan, Juan 10, at kasama na ang isang buong buhay sa lahat ng aspeto. Ang pag-iwas sa labis at nakakahumaling na pag-uugali ay mahalaga upang mapanatili ang ating templo sa mabuting kalagayan at sa gayon pinarangalan ang Diyos na nakatira sa atin. Ano ang isang higit pang tema ng pelikula na nakakaantig sa amin ngayon? Ang pagtalikod, ang hilakbot na gawa ng pag-abandona ng pananampalataya kay Kristo matapos na makilala at naranasan ito. Ang Biblia ay hindi lumalakad kasama ang maliit na batang babae kapag pinag-uusapan ang bagay na ito. Sa Hebreo 6:4-6, natagpuan namin ang isa sa mga pinakamalubhang babala sa lahat ng banal na kasulatan. Imposible para sa mga nadating napaliwanagan na nagpatunay sa makalangit na regalo, na naging mga kalahok ng banal na espiritu, na nagustuhan ang mabuting salita ng Diyos at ang mga kapangyarihan ng darating na mundo, at muling nabago sila para sa pagsisisi na ipinako muli para sa kanila sa bituperyo. Ano ang isang paghila ng mga tainga na ibinibigay sa atin ng Diyos sa kanyang salita? At iniisip ito, hindi ito mas kaunti.
mag-isip ng ilang sandali kung ano ang ibig sabihin na tanggihan si Jesus pagkatapos na talagang makita. Hindi namin pinag-uusapan ang isang tao na simpleng tumigil sa pagpunta sa simbahan sa isang linggo kung ano ang nangyayari. Ang pagtalikod ay higit pa. Ito ay tulad ng isang tao na sinubukan ng tanging napakasarap na pagkain sa mundo. Kilala ang chef ng personal na tutunan ang lahat ng kanyang mga lihim at pagkatapos ay sinabi, "Puaj, kasuklam-suklam, mas gusto kong kumain ng basura." Hindi ba yon magiging isang kakilakilabot na insulto? Bueno, kapag ang isang taong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos ay nadama ang kanyang presensya, ay nabago ng kanyang biyaya, biglang lumingon at sinabi, "Ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Mas gusto kong mabuhay nang wala ang Diyos." Ang pinakamasakit na halimbawa ng kasalanan na ito ay matatagpuan sa Judas Iscariot. O mahirap Judas, napatigil ka na bang mag-isip tungkol sa kung ano talaga ang ginawa niya? Ang taong ito ay lumakad kasama si Jesus sa loob ng 3 taon. Nakita niya ang mga himala gamit ang kanyang sariling mga mata. Narinig ang mga turo ng direkta mula sa bibig ng guro. Ipinadala siya upang mangaral at pagalingin, kahit na siya ay may karangalan na maging tagapangasiwa ng grupo. At gayon, sa pamamagitan ng 30 nakalulungkot na mga barya ng pilak, nagpasya siyang ipagkanulo ang anak ng Diyos. Sinasabi sa amin ng Biblia sa Juan 3:27 na pinasok siya ni Satanas nang gawin niya ang kilabot na desisyon na yon. At ang nakakalungkot na bagay ay, bagaman siya ay nanghihinayang, ang kanyang pagsisisi ay hindi siya ibinalik sa Diyos ngunit sa kawalan ng pag-asa at pagpapakamatay. Anong mas malaking trahedya? Mahalagang linawin na ang pagtalikod ay hindi lamang upang ihinto ang pagdalo sa isang kongregasyon o may mga pagdududa. Lahat sa ilang mga punto, maaari tayong makaranas ng krisis ng pananampalataya o sandali ng pag-aalinlangan. Maging si Juan Bautista na nasa bilangguan ay nagpadala ng mga messenger upang tanungin si Jesus kung ito ba talaga ang Mesyas. Ang tunay na pananampalataya ay palaging may kasamang sandali ng pakikibaka at pagtatanong. Ang nakakatakot sa pagtalikod ay ito ay isang sinasadya, may malay tao at patuloy na pagtanggi sa katotohanan ng Diyos. Para bang may nagsabi, "Alam kong totoo ito, ngunit tinanggihan ko pa rin ito." Ito ay kusang umalis mula sa Diyos, tumalikod sa iyong alam kung ano ang iyong ginagawa. At iyon ang aking mga kaibigan ay kung ano ang inilarawan ng Biblia na imposible na magpatawad, hindi dahil ayaw ng Diyos, ngunit dahil inilagay ng tao ang kanyang sarili sa isang posisyon kung saan hindi na nais ang kapatawaran. Paano maiwasan ang pagbagsak sa kilabot na kasalanan na ito? Ang susi ay upang manatiling matatag sa panalangin at pagbabasa ng Biblia. Tulad ng itinuturo sa atin ni Judas, hindi ang Iscariot, ngunit ang may akda ng sulat sa taludtod 20:21. Ngunit mahal mo, itinatayo ang iyong mapagpalang pananampalataya, nananalangin sa banal na espiritu, panatilihin ka sa pag-ibig ng Diyos. Mahalaga na huwag payagan ang mga pag-aalinlangan o tukso na palamig ang ating pananampalataya. Ang bawat Kristiyano ay nakakaranas ng mga sandali ng espiritual na pagkatuyo, ngunit ang pagkakaiba ay kung paano tayo tumugon sa mga sandaling iyon. Mas lumayo ba tayo sa Diyos o, sa kabaligtaran, kumapit tayo sa Kanya ng may higit na lakas? At syempre, ang paghanap ng suporta sa isang pamayanang Kristiyano ay mahalaga. Tulad ng sinabi ng Hebreo 10:25, hindi natin dapat ihinto ang pagtitipon. Tulad ng ilan ay may ugali, ngunit hinihikayat ang bawat isa. Ang pananampalataya ay pinalakas sa pamayanan, at kapag pinapalibutan natin ang ating sarili sa mga kapatid na naghihikayat sa atin at sumusuporta sa atin, mas mahirap mahulog sa kilabot na kasalanan ng pagtalikod. Palaging tandaan natin na ipinangako ni Jesus na makakasama tayo araw-araw hanggang sa katapusan ng mundo, Mateo 28:20, at ang kanyang katapatan ay mas malaki kaysa sa ating kahinaan. Ngayon nakarating kami sa isang paksa na naglalagay ng buhok sa dulo, tanggapin ang tatak ng hayop. Kung nabasa mo na ang libro ng Apocalypse, tiyak na ang bagay na ito ay kinuha ang iyong pangarap ng higit sa isang gabi. At hindi ito para sa mas kaunti, dahil ang Biblia ay napakalinaw tungkol dito sa Apocalypse 14:9-11.
nakita namin ang isa sa mga pinaka-chilling na babala sa lahat ng pagsulat. Kung may nagmamahal sa hayop at ang imahe nito at natatanggap ang marka sa noo nito o sa kamay nito, uminom din siya mula sa alak ng galit ng Diyos na walang laman na walang pinaghalong sa tiyalis ng kanyang galit, at bibigyan ng torment ng apoy at asupre sa harap ng mga banal na anghel at kordero, at ang usok ng kanyang pagdurusa ay tumataas magpakailanman. At ang mga sumasamba sa hayop at ang kanilang imahe o sino mang tumatanggap ng marka ng kanyang pangalan ay walang pahinga o gabi. Ang aking ina, anong mga mahirap na salita. Ngunit ano ba talaga ang tatak na ito na nagdudulot ng labis na kadahilanan? Binalaan tayo ng Biblia na sa mga nagdaang panahon, isang marka ang ipapataw sa kanang kamay o sa noo ng mga tao. Hindi ito magiging anumang bagay, ngunit isang simbolo na kumakatawan sa ganap na katapatan sa Antikristo at sa makatuwid ang tiyak na pagtanggi ng Diyos. Para bang may nagsabi, sinasadya kong pipiliin na ilagay sa kabaligtaran ni Jesus. At ang pinakamasama sa lahat ay, ayon sa Apocalypse 13:16-17, may darating na oras kung saan, sa lahat, maliit at malaki, mayaman at mahirap, libre at alipin, naglalagay sila ng marka sa kanilang kanang kamay o sa kanilang noo at nawalang mabibili o ibenta, ngunit ang may tatak o ang pangalan NG hayop o ang bilang ng pangalan nito. Anong panorama? Isang pandaigdigang sistemang pang-ekonomiya na magbubukod sa mga hindi tumatanggap ng tatak na ito. Sa buong kasaysayan, maraming mga interpretasyon tungkol sa kung ano ang maaaring maging tatak na ito. Ang ilan ay naisip ng mga subcutaneous chips, ang iba sa mga koda ng QR, mga card ng pagkakakilanlan, o kahit na mga teknolohiya na hindi pa rin natin alam. Ngunit ang malinaw ay hindi lamang ito isang teknolohikal na aparato, ngunit kung ano ang kinakatawan nito, isang pampublikong pahayag ng katapatan sa sistema ng Antikristo. Ang tatak ay hindi magiging isang bagay na natanggap ng isang tao sa pamamagitan ng aksidente o panlilinlang. Iminumungkahi ng Biblia na ito ay magiging isang malay na pagpipilian, isang sinasadyang desisyon na tanggihan ng Diyos para sa kaginhawaan o takot, at tiyak na ang malay, tao na pagpapasya na ginagawang seryoso ang kasalanan sa mga mata ng Diyos. Sapagkat pagkatapos ng lahat, ang pananampalataya kay Jesus ay hindi lamang naniniwala na umiiral ito, ngunit upang magtiwala sa Kanya higit sa lahat kahit na nagpapahiwatig ito ng sakripisyo o pag-uusig, ang mga kahihinatnan ng pagtanggap ng tatak na ito ay kilabot. Walang alinlangan ang Biblia. Ang mga tumatanggap ng tatak ng hayop ay haharapin ang poot ng Diyos ng walang pinaghalong awa. Para bang sinabi ng Diyos, ginawa mo ang iyong pangwakas na desisyon at iginagalang ko ito kahit na magsimula ang aking puso. At palaging iginagalang ng Diyos ang ating kalayaan kahit na ginagamit natin ito upang tiyak na tanggihan ito. Ang aklat ng Apocalypse ay naglalarawan ng isang walang hanggang pagdurusa para sa mga taong gumawa ng pagpili na ito, isang tiyak na paghihiwalay ng pagkakaroon ng Diyos na pinagmulan ng lahat ng kapayapaan at kaligayahan. Walang babalik pagkatapos ng desisyon na ito, walang kapatawaran, mali ako. Ito ay isang punto ng walang pagbabalik sa relasyon sa Diyos, at iyon ang dahilan kung bakit ito ay itinuturing na isang hindi mapapatawad na kasalanan. Paano natin maiiwasan ang pagbagsak sa nakamamatay na bitag na ito? Ang susi ay upang maging matulungin sa mga hudyat na signal. Binalaan tayo ni Jesus sa Mateo 24 na dapat nating tiyakin at maging handa sa kanyang pagdating. Hindi ito tungkol sa pagiging paranoid o nakikita ang Antikristo sa likod ng bawat sulok, ngunit sa pagpapanatili ng patuloy na pagsubaybay sa espiritual. Bilang karagdagan, mahalaga na huwag ikompromiso ang ating pananampalataya para sa ginhawa o takot. Ang isang araw ay maaring dumating kapag ang pagiging isang Kristiyano ay may napakataas na gastos sa ekonomiya o panlipunan. Handa ba nating bayaran ito? Tulad ng sinabi ni Jesus sa Mateo 16:26. Ano ang maglilingkod sa tao upang manalo sa buong mundo kung mawala ang kanyang kaluluwa? Ang susi, sa madaling sabi, ay manatiling tapat sa Diyos kahit na sa mga mahihirap na panahon, nagtitiwala na aalagaan niya tayo tulad ng ipinangako niya.
Tinitiyak tayo ng Biblia sa Filipos 4:19 na, "Ang aking Diyos kung gayon ay magbibigay ng lahat ng kakulangan mo alinsunod sa kanilang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus." Kung inilalagay natin ang ating tiwala sa Diyos at hindi sa mga sistema ng mundong ito, maprotektahan tayo laban sa tukso na tanggapin ang tatak ng hayop kapag dumating ang sandaling iyon. Tatalakayin natin ang tungkol sa isang kasalanan na maraming nakatuon ng hindi napagtanto ito, ngunit itinuturing ng Biblia na hindi mapapatawad. Kusang, loob at patuloy na kasalanan. Ang Hebreo 10:26-27 ay nagtatapon sa atin ng babala na dapat tayong manginig. Sapagkat kung nagkasala tayo ay kusang loob matapos na matanggap ang kaalaman sa katotohanan. Wala nang sakripisyo para sa mga kasalanan, ngunit isang kakilakilabot na pag-asa ng paghuhusga at kumukulo ng apoy na kailangang kainin ang mga kalaban. Karay, ang mga salitang ito ay walang pag-aalinlangan tungkol sa kabigatan na nakikita ng Diyos ang bagay na ito. Ngunit ano ba talaga ang ibig sabihin ng kasalanan? Mata, na hindi namin pinag-uusapan ang anumang pagkakatitis o pagkakamali na ginagawa natin sa ating buhay na Kristiyano. Lahat tayo ay nahuhulog minsan, tulad ng sinasabi ng 1 Juan 1:8. Kung sasabihin natin na wala tayong kasalanan, niloloko natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Ang pagkakaiba ay sa saloobin na kinukuha natin sa harap ng kasalanan. Ito ay isang bagay na mahuhulog para sa kahinaan, nagsisisi ng taimtim at humingi ng tulong sa Diyos upang hindi na mahulog muli. At ang isa pang kakaiba ay ang kasalanan ay sinasadya alam na may premeditation at walang balak na magbago. Para bang may nagsabi, "Alam kong mali ito, alam kong ipinagbabawal ito ng Diyos, ngunit wala akong pakialam. Gagawin ko pa rin ito at plano kong magpatuloy sa paggawa nito." Ang mapaghamong saloobin na ito sa Diyos ay kung ano ang gumagawa ng isang simpleng kasalanan na mas mapanganib na kasalanan para sa ating kaluluwa. Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa ng mga taong nahulog sa pattern na ito ng patuloy na paghihimagsik. Ang isa sa mga kapansin-pansin ay si Samson, na ang hukom ng Israel ay pinagkalooban ng isang supernatural na puwersa. Napansin mo ba kung paano mo paulit-ulit na hindi pinansin ang mga babala ng Diyos? Ang kwento na natagpuan namin sa mga Hukom 35:16 ay talagang trahedya. Sa kabila ng kanyang espesyal na tawag, si Samson ay patuloy na naglaro ng apoy. May kaugnayan siya sa mga kababaihan ng Filistas. Ibinahagi ang lihim ng kanyang lakas at sa wakas nawala ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kalayaan at ang kanyang mga mata. Ang nakalulungkot na bagay ay sinabi ng Biblia na hindi ko alam na si Jehovah ay umalis na sa kanya. Mga Hukom 16:20. Ito ay kusang loob at patuloy na kasalanan. Unti-unting na navigate tayo hanggang sa hindi na natin makita ang pagkakaroon ng Diyos sa ating buhay. At kapag naabot natin ang puntong iyon, nasa mapanganib na lupain tayo. Ang isa pang nakakagulat na halimbawa ay matatagpuan sa Esau, na nagbebenta ng kanyang panganay para sa isang plato ng mga lentil. Sinasabi sa amin ng Hebreo 12:16-17 na kahit na nais niyang magmana ng pagpapala, tinanggihan siya at walang pagkakataon para sa pagsisisi, bagaman hinanap niya ito ng mga luha. Anong nakakagulat na mga salita? May dumating na oras kung kailan, bagaman nais ni Esau na ikinalulungkot ito, hindi na niya magagawa. Hindi dahil ayaw ng Diyos na patawarin siya, ngunit dahil ang kanyang puso ay tumigas ng labis para sa kanyang patuloy na pagpapasya na hindi na siya makakaya ng isang tunay na pagsisisi. At mayroong isang hindi maiiwasang espiritual na batas. Sa tuwing sinasadya nating tanggihan ang katotohanan ng Diyos, ang ating puso ay tumigas ng kaunti pa hanggang sa isang punto na darating kung saan hindi na ito maaring tumugon sa tinig ng banal na espiritu. Ito ay tulad ng isang kalosum na bumubuo sa kaluluwa. Nag-navigate sa ating sarili sa banal na biyaya. Ipinaliwanag ni Jesus ang prinsipyong ito sa talinghaga ng paghahasik nang pag-usapan niya ang binhi na nahulog sa tabi ng kalsada. Dumating ang mga ibon at kinain ito. Mateo 13:4. Ito ang matigas na puso sa pamamagitan ng kusang kasalanan. Hindi malulutas sa salita ng Diyos. Paano natin maiiwasan ang pagbagsak sa kilabot na kasalanan na ito?
Ang susi ay ang taimtim na pagsisisihan sa tuwing nagkakamali tayo. Hindi tayo dapat maglaro sa kasalanan o bigyang katwiran ito. Habang binabalaan tayo ni Proverbs 28:13, siya na nagtatago ng kanyang mga kasalanan ay hindi umunlad, ngunit siya na nagkukumpisal at umalis ay maaabot ang awa. Mahalagang mapanatili ang isang puso na sensitibo sa tinig ng Diyos, na regular na sinusuri tayo sa ilaw ng kanyang salita. At syempre hahanapin ng Diyos araw-araw upang makatanggap ng lakas. Walang sino man ang maaaring pagtagumpayan ang kasalanan sa kanyang sarili. Kailangan natin ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Tulad ng sinabi ni Jesus sa Juan 15, "Kaba, hiwalay sa akin, wala kang magagawa." Kung mananatili tayong konektado sa totoong puno ng ubas na si Kristo, tatanggap tayo ng espiritual na sap na kailangan nating gumawa ng mga bunga ng kabanalan. At kapag nahuhulog tayo, tulad ng tiyak na mangyayari, tandaan na kung ipagtapat natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na patawarin ang ating mga kasalanan at linisin ang lahat ng kasamaan. Ferns Juan Honor Maingme, ang susi ay hindi kailanman mawala ang saloobin na ito ng pagpapakumbaba at pag-aasa sa Diyos. Kinikilala ang ating kahinaan at patuloy na naghahanap ng kanyang lakas at kapatawaran. Nakarating kami sa huling ng hindi mapapatawad na mga kasalanan, ngunit hindi gaanong mahalaga. Sa katunayan, ito ang maaaring maging isa na nakakaantig sa ating lahat sa ating araw-araw na buhay, ang kawalan ng kapatawaran. At ito ay ang mga salita ni Jesus sa bagay na ito ay walang pag-aalinlangan. Sa Mateo 2:9, pagkatapos na ituro sa amin ng aming Ama, binalaan niya kami. Dahil kung pinatawad mo ang mga tao ang kanilang mga pagkakasala, patatawarin ka rin ng iyong makalangit na Ama. Ngunit kung hindi mo pinatawad ang mga tao sa kanilang mga pagkakasala, hindi rin patatawarin ng iyong Ama ang iyong mga pagkakasala. Anong pahayag? Para bang sinabi sa amin ng Diyos, ang kapatawaran na ibinibigay mo ay ang kapatawaran na natanggap mo, walang talim ng talim. At pag-iisip tungkol dito, mayroon itong lahat ng lohika ng mundo. Paano natin maaasahan na makatanggap ng awa kung hindi tayo handang mag-alok nito? Ito ay tulad ng pagtatanong sa Diyos, na bigyan tayo ng isang bagay na tumanggi tayong ibigay sa iba. Malinaw na ang Biblia na dapat nating tratuhin ang iba na nais nating tratuhin. Sinabi ito ni Jesus sa Mateo 7:12. Kaya, ang lahat ng mga bagay na nais mong gawin ng mga tao sa iyo, kaya ginagawa mo sila sapagkat ito ang batas at mga propeta. Kung nais nating mapatawad, kailangan nating maging handang magpatawad. Walang mga shortcut o pagbubukod sa banal na panuntunang ito. Upang mas maunawaan ang kabigatan ng bagay na ito, alalahanin ang talinghaga na sinabi ni Jesus sa Mateo 4:35. Naalala mo ba? Ito ang kwento ng alipin na pinatawad ng kanyang Panginoon ang isang utang sa astronomiya, 10,000 talento, milyon-milyong dolyar sa aming kasalukuyang pera. Ngunit pagkatapos ang parehong lingkod na ito ay nakilala ang isang kasosyo na may utang sa kanya ng 100 denaryos, ilang dolyar. At ano ang ginawa niya? Hinawakan niya ang leeg niya, pinagbantaan siya at inilagay siya sa kulungan dahil hindi siya mabayaran. Nang malaman ng Panginoon ang kawalang katarungan na ito, siya ay naging galit na galit at ibinigay ang walang awa na lingkod sa mga nagpapatay hanggang sa mabayaran niya ang lahat ng dapat niyang gawin. At nagtapos si Jesus sa mga salitang ito na dapat nating ipakita ng malalim. Kaya't ang aking Ama sa langit ay gagawin sa iyo kung hindi mo pinatawad ang kanilang kapatid sa kanilang kapatid. Ano ang mas seryosong babala? Ang pag-save ng sama ng loob ay tulad ng pag-inom ng lason at inaasahan na mamatay ang ibang tao. Masakit lamang ang ating sarili, mapait ang ating kaluluwa at pinalayo tayo sa Diyos. Ito ay tulad ng pagbuo ng isang pader sa pagitan namin at ang ating makalangit na Ama. At ang pinakamasama bagay ay na maraming beses na hindi natin napagtanto na ginagawa natin ito. Naniniwala kami na kami ay nabibigyang katwiran sa aming sama ng loob dahil ang pagkakasala ay seryoso. Dahil ang ibang tao ay hindi karapat, dapat sa aming kapatawaran o dahil hindi sila humingi ng tawad. Ngunit ang katotohanan ay ang kapatawaran ay hindi isang bagay na ibinibigay natin sapagkat nararapat ang iba.
Ngunit dahil kailangan natin ito upang maging maayos sa Diyos at sa ating sarili, ito ay isang gawa ng personal na pagpapalaya bago ang isang pabor sa nagkasala. Ang hangang halimbawa ng kapatawaran ay matatagpuan kay Jesus mismo, habang nakabitin sa krus, na nagdurusa ang sakit na mas mabagsik, napahiya sa publiko at inabandona ng halos lahat ng kanyang mga tagasunod. Ano ang ginawa niya? Nanalangin siya para sa kanyang mga tagapagpatupad. Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Luke 23:34. Ano pa ang superhuman na kakayahang magpatawad? Kung mapapatawad ni Jesus ang mga pumapatay sa kanya, hindi ba natin mapapatawad ang mas mababang mga pagkakasala na natanggap natin? Tulad ng sinabi ng Colossus 3:13, ang pagsuporta sa bawat isa at pagpapatawad sa bawat isa kung may sino mang may reklamo laban sa isa pa. Sa paraang pinatawad ka ni Kristo, gayon din gawin ito. Paano natin maiiwasan ang pagbagsak sa malubhang kasalanan na ito? Ang susi ay ang manalangin para sa mga nasaktan sa atin. Mukhang magkakasalungat, diba? Manalangin para sa isang taong nasaktan tayo. Ngunit si Jesus ay napakalinaw sa Mateo 5:44. Amad ang iyong mga kaaway, pagpalain ang mga nagmumura sa iyo, mahusay sa mga napopoot sa iyo, at manalangin para sa mga nagagalit at pag-uusig sa iyo. Kapag nagdarasal tayo para sa isang tao, napakahirap na ipagpatuloy ang pagpapanatili sa kanya ng mga sama ng loob. Mahalaga rin na maunawaan na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang nagbibigay katwiran sa kasamaan na ginawa nila sa amin. Hindi sinabi ng kapatawaran na ang nangyari ay mabuti. Sinabi niya na hindi namin hahayaan na magkaroon pa rin ng kapangyarihan sa atin. At sa wakas, dapat nating tandaan na ang kapatawaran ay isang proseso, hindi isang instant na kaganapan. Minsan kailangan nating patawarin ang parehong pagkakasala ng paulit-ulit. Hanggang sa bumababa ang sakit, ang mahalagang bagay ay ang gumawa ng unang hakbang at magpasya sa ating kalooban na magpapatawad tayo. Kahit na ang ating emosyon ay dapat makahabol sa pagpapasyang iyon. Bilang C.S. Lewis, ang pagpapatawad ay nagpapasya na ang ibang tao ay nagmamalasakit kaysa sa kanyang ginawa. At ang pagpapasyang iyon ng aking kaibigan ay ang nagpapalaya sa atin mula sa bigat ng sama ng loob at pinapanatili tayo sa pakikipag-ugnay sa ating Diyos na maawain at banal, mabagal para sa galit at mahusay na awa. Awit 103:8. At kaya nakarating kami sa pagtatapos ng paglalakbay na ito sa pamamagitan ng malubhang babala ng Biblia. Ngayon alam mo na ang 6 na hindi mapapatawad na mga kasalanan. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo sa impormasyong ito? Hindi, mo ba ito papansinin o gumawa ng aksyon upang maprotektahan ang iyong kaluluwa? Kung ang video na ito ay nakakaapekto sa iyo o ginawa mong pagnilayan ang iyong espiritual na buhay, inaanyayahan kita na ibahagi sa mga komento, alin sa mga kasalanan na ito ang tila mas nakakagulat? O baka may kilala kang isang taong kailangang marinig ang mga babalang ito? Huwag kalimutan na magustuhan ang video na ito, mag-subscribe sa channel at buhayin ang mga abiso upang hindi makaligtaan ang aming susunod na mga nilalaman na makakatulong sa iyo na palakasin ang iyong pananampalataya kay Jesus. Sa kanan ng iyong screen ay makakahanap ka ng isa pang video na inirerekomenda kong makita sa ibaba. Ang 7 mga panalangin na laging sumasagot ng Diyos. Huwag palampasin ito. Alalahanin na mahal ka ng Diyos ng walang hanggan at na isang pinakamahusay para sa iyo. Ang mga babalang ito ay hindi upang takutin ka, ngunit upang gabayan ka patungo sa landas ng buhay na walang hanggan. Ako ay isang frame at nakikita ka sa susunod na video. Pagpalain ka ng Diyos.